welcome back to my channel. And welcome back for another edition of Health Class. Naaalala niyo pa ba si Lola Wending? Palit ra mag-plywood lang ng pagwapa pa man. Natoy balaan sa na ay nagpa-picture niya. Uy, Ilis. Napaday maibog dira. May magpa-picture. Pero kung makailam, hunong ng mga sakiran. Kung naibog sa imo ba? Pinasaya tayo ni Lola noong pandemic sa pamamagitan ng mga videos nila ng kanyang apo na si Wako. Gikaon na ni wala. Unya, ano mga iyo matawa pa magkaon na? Sung ko ni sa iba ba ni ka na. Makagaso ko. Base sa kanyang mga latest posts, ay na-confine si Lola Wending sa hospital. Isinugod siya sa hospital dahil siya ay dumumi na may dugo at may kasama pang pagsuka. Fast forward tayo. Base sa diagnosis ng doktor, si Lola Wending ay may H. pylori. Pag-uusapan natin kung ano ang H. pylori. Tawag natin na ulcer related sa Helicobacter pylori. So diha mag-ugat ang bleeding. Ang problem ang gud nato anak kay kung daghan siya, maski asa pud sa tiyan ang pwede maapektuhan. Ang question ngayon, saan galing ang H. pylori? Very common kasi ito kasi nasa surrounding lang natin. Kasagaran yun, nakasulod ni sa atong lawas, binaaga na yun sa atong baba. Sabtan to, dili man gud ni siya mulupad, dili po na to ma-inhale, dili po siya musulod sa skin, di ba na may kagaw nga yung ana. But it gets inside our body, tungod lang yun sa ato ang gisulod. No? So it's either nakaon ni nanay or nainom. So yun yung problem natin. So ingani siya, si nanay nagluya, kay nag-bleed, bagsak kayo ang hemoglobin. Almost half lang sa normal ang iyang level. Ang H. pylori, also known as Helicobacter pylori, ay isang bakterya na naninirahan sa lining ng stomach ng isang tao na may H. pylori. Ang bakterya nito ay dahilan kung bakit nagkaka-ulcer ang mga tao. At dahil sa ulcer, nagkakaroon ng bleeding at pagsusuka ang isang tao na infected nito. Siyempre, pag may bleeding or pagdurugo, nababawasan ang level ng dugo sa katawan ng tao. Pag mababa naman ang level ng dugo sa katawan ng isang tao, bumababa din ang red blood cells. At pag mababa ang red blood cells, bumababa din ang hemoglobin na matatagpuan sa loob ng red blood cells. Ang hemoglobin naman ay ang part ng red blood cells na nagdadala ng oxygen at tinatransport nito ang oxygen sa iba't ibang parte ng katawan ng isang tao. So imagine niyo lang, kung mababa ang level ng dugo ng isang tao, bumababa din ang red blood cells at bumababa din ang hemoglobin. Pag mababa ang hemoglobin, mababa din ang level ng oxygen sa katawan ng isang tao. Pag mababa ang oxygen sa katawan ng isang tao, nahihirapang huminga ang isang tao at tuluyan ng manghina. Ito ang nangyayari kay Lola Wending. Ang H. pylori or Helicobacter pylori ay nagkukos ng gastritis or inflammation ng stomach and more serious conditions gaya ng sinabi ko kanina, stomach ulcers at sometimes stomach cancer. Alam nyo ba na ang tunay na cause ng H. pylori is still unknown? Pero sabi ng mga eksperto, baka sa pamamagitan ng maruming kamay. Dito nagmumula ang mga bakterya at sa pamamagitan ng close contact sa isang tao na may H. pylori, kagaya na lamang ng kissing. Ano naman ang mga tipikal na simptomas ng H. pylori? Sabi nga nila sa Bisaya, pagsigi kag kabuhion, mauna siya ang tipikal nga sign sa H. pylori. Ang pagkakaroon ng heartburn, ang pagkakaroon ng indigestion,
nausea or pagkahilo at vomiting or pagsusuka, ang pagkakaroon ng stomach bloating, at minsan nawawalan ng ganang kumain ang isang tao na may H. pylori. Kailan ba kayo dapat na kumonsulta sa inyong mga doktor? Kung na-experience ninyo ang mga simptomas na nabanggit ko kanina, at kung naka-experience kayo ng may dark blood sa inyong stool or sa inyong dumi or poo, ay kumonsulta na kayo sa inyong doktor at humingi ng test para malaman kung may H. pylori ba kayo. And speaking of tests, ano nga ba ang mga iba't ibang tests na pwedeng i-order na inyong mga doktor para malaman kung meron kang H. pylori o wala? Ito ang breath test. Siguro ito ang isa sa mga pinaka-common na tests na ino-order ng doktor. Pwede din ang blood test. Pwede din ang stool test or ang pagtitest ng inyong dumi at endoscopy. Bakit nga ba kailangan ng blood transfusion or ang pag-aabono ng dugo sa isang tao na nagkaroon ng bleeding or pagdurugo? Dahil pag nagdurugo ang isang tao, gaya ng sinabi ko kanina, bumababa ang level ng dugo sa katawan. Pag bumababa ang level ng dugo sa katawan, bumababa din ang red blood cells na kung saan matatagpuan ang hemoglobin. Sa hemoglobin, dumidikit ang oxygen na tinatransport naman ng hemoglobin sa iba't ibang parte ng katawan. Ang mga parte ng ating katawan ay nangangailangan ng oxygen para mabuhay. Pag wala ang oxygen sa ating katawan, ay unti-unting namamatay ang mga cells at tissues ng ating katawan. At syempre, manghihina ang isang tao at nahihirapang huminga. Kadalasan, kinakailangan din ng oxygen therapy. Kagaya nito. Kasi nga, mababa pa ang level ng oxygen sa katawan ng isang tao. Kaya kinakailangan ng oxygen therapy para bigyan ng external source ng oxygen ang katawan para patuloy na mabuhay ang mga cells at tissues ng katawan ng isang tao. There you go everyone. Sana po ay gumaling na si Lola Wending. At patuloy pa niya tayong pasayahin sa kanyang mga videos kasama ang kanyang pamilya at mga apo. Get well soon po, Lola Wending. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.